Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog. So ang pag-uusapan natin mga kababayan ay ito pong kasagutan ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Diyan nga po sa Gentleman's Agreement ni Prime Minister ni Baal at nung kanyang among si Xi Jinping, na kung saan mukhang pikon na po ang presidente, no? Siya ang ginigipit eh. Itong mga anti-Marcos na ito, patuloy ang pagbira sa kanya. Yung naratiba eh, no? Also, papakita natin yung video na yun ha. Also, ipapakita rin natin sa inyo yung video na ginagamit ng mga fake news peddler na mga Duterte despicable supporters. Despicable talaga sila mga kababayan, because they distributed yung splice video na kung saan inisnab daw po ng first couple ang kanilang iniidolong si Tamilmel. Ha? Sa kanilang mga SOCMED accounts, pinangangalandakan nila. No? Paulit-ulit na sinasabi. Meron pa dyan, no? Na dating, daw siya, Marcos supporter. Ang pangalan niya pa, pambansang loyalista. I-call out na natin. Oo, loyalista ka. Hindi ka ng Marcos. Ginamit mo lang ang Marcos dahil mas milyon ang supporters, loyalists, followers ng Marcoses. Ang digonggong ninyo. Di ba? Manggagamit, mga user. Dahil ano? Alam nyo nang dahilan. Tumataginting na dollarsan. The more views, kasi antay ka. Ha? Pag antay ka, anti-government ka, bumatikos ka sa gobyernong Marcos, maraming manunood sa'yo. Kasi maraming mga marites, mga tolits, no? Gusto lang makakuha ng mga negatibo. Ayaw po nila ng positibo. Yun lang po yan. Mas gusto pa nila yung mga juicy, na kung saan mag-iisip sila, no? Ay hindi na pala sila nag-iisip. Hindi na sila nagsasaliksik, paniniwalaan na lang nila yung kasinungalingan. Kasi pare-pareho kasi silang mga sinungaling, pare-parehong mga walang kwenta. O ngayon, nadibang kayo. Tinatawag nyong jahas, ahas, pulboronic. Lahat po ng pinakita nila, nilabas nilang naratiba nila na hinuli daw ng PIDEA si Pangulong Bongbong Marcos. Mamaya may papakita tayo sa inyo, malapit-lapit na kayo. Ha? Tapos ito, yung splice video na inisnab ng first couple, si Tamilmel, debunk po sila. Kung ako sa inyo, kayong mga nanunood dyan, sa mga gonggong ng mga vloggers at influencers nyo, ayaw ko sana kayong patulan eh. Kasi, iniisip ko, does it affect the national interest of the country? Does it affect the economy? What is the national importance of this? Ngayon marirealize mo, this is bad. Kasi ang tinitira ay yung mismong leader ng bansa. At mapatutunayan na yung pala ay isang peke. Hindi pinakita yung kabuuan. So therefore, pinanonood nyo pa, pinaniwalaan nyo. Kayo, hindi ba kayo nagtanong, hindi kayo nagsaliksik, kayong mga naniniwala diyan kay Maharlika, kay pambansang loyalista, kay Badong Aratilis, ala akong pakialam kung malalaki ang channel ng mga yan. Ako katiting lang, 27,000. Wala akong pakialam kung i-report nila yung channel ko, million man kayo, masara ang channel kong YouTube, ala akong pakialam. I will still exist. Kasi hindi naman ito ang main income ko. I created this para suportahan ng administrasyong ito at ipakalat ang katotohanan. Magbigay ng tamang opinyon at reaksyon.
Hindi tulad nyo, ginagawa nyo ang YouTube nyo for your main income. Naggagawa kayo ng istorya without verifying yung walang katotohanan, the veracity of the information you are lacking. No? Better yet, kumain na lang kayo nito. Tatalino pa siguro kayo. O, di ba, Aichang? O, meron akong ramen. Binili ko po ito sa San Diego. Diyan po sa Claremont Mesa. Sa Sion. O, Korean. Hindi po Chinese. Korean. O, di ba? Ayan, o, Jin Ramen. O, para po yan sa anak ko. Mahilig po siya sa noodles. O, yan. O, di ba, Aichang? Kala nyo ha, hindi po galing kay Aichang yan. Samyang, di ba? Oy, Korean. May kimchi ako sa labas. Yung mga taga San Diego, alam niyo yan. Meron ding Japanese store, diyan naman sa katabing street, Balboa. Di ba? Kala nyo, pinadala ni Aichang ito, hindi niya nga alam ang address ko. Hindi nga alam ni Miyu address ko. Bibili ko to. No? Bili ako niya isang box, dalawa pa nga eh. Di ba? Itong mga fake news peddler na ito, sabog na sabog po sila. Sunog na sunog sila kasi pinakitaan sila nung kabuuan ng video. Mamaya, titirahin natin tong mga to. Ala akong pakialam, sasabihin nyo, hindi, nakikihano ka lang. Clout chaser kay, clout, no? C-L-O-U-T. Clout chaser. Hindi po ako clout chaser. Hindi ko po inaano yung mga viewers nila, napunta kayo sa akin, hindi. Ang gusto ko, maliwanagan ang mga viewers nyo na yung mga pinanonood nyo dyan ay mga negatibo. Hindi nagsasaliksik. Siguro nagsaliksik man pero mas gusto nila na ilabas pa rin yung kamalian kasi mas maraming manunood. Tayo, tinan nyo, maka 5,000 lang tayo, okay na views. Sila, 100,000. Ala naman akong pakialam. Diba? Sige, manood kayo. Pero ang alam ninyo ay puro kasinungalingan. Ang alam ninyo ay puro negatibo. Okay sanang bumatikos sa gobyerno eh. Kung ang binabatikos nyo ay yung programa na alam nyo ay hindi para makapilipino. Ano binabatikos nyo? Pulburon, pulburon, pulburon. Hindi nyo nga masabing droga. Mga duwag pa kayo. Ako tahasan kung sasabihin, gumagamit ng illegal na droga? Yun nasabihin nyo, hindi, pulburon, pulburon, pulburon. Putik na yan. Pulburon, bumili ka ng pulburon dyan sa Goldilocks. Ayun ba ang gusto nyo? Kayong mga duwag, hindi kayo makapagsabi ng tahasang katotohanan. Di ba, mga kababayan? Di ba kayo? Better yet, mag-delete na lang kayo ng channel kasi mga sinungaling kayo. Hindi kayo i-delete ng YouTube eh. No, kahit na anong mass reporting nyo dyan. No. Because YouTube is making money from them. The more views, the more advertisers. Di kitang-kita si YouTube magkano ang advertising fee? Magkano ang porsentuhan ni YouTube? 50%? Baka hindi nyo alam yan. Yang mga yan, mga views lang yan, pera-pera. Maski na mali-mali na, sinungaling na, sige, ganun lang. Kasi marami naman tanga dyan eh. No? Biruin nyo. Hindi nilang nila tahasang sabing tanga kasi ang nanonood sa amin, naniniwala sa amin, hindi. No? Okay lang yan. Ako sa tahasang kung sasabihin sa inyo, ang lalaki nyong tanga. No? Yung mga dati kong kasamahan dyan kay Bulljack TV, nandyan pa rin sila. Tanga talaga sila. Pasensya naman kayo. Yung mga kasamahan namin nila Hattori, nila Ilocana ka na, nandyan pa rin sila. Nag-i-stay sila kasi mga tanga. Bobo. No? Magalit kayo kung magalit kayo. I-report nyo ako sa YouTube. Wala na akong pakialam. Diba? Hindi po ito ang pinaka-main source of income namin. Ano ba si YouTube? Diba? Report nyo. Wala akong pakialam. Di ba ako mamamatay? Di ako magugutom pag wala akong YouTube channel. Di ang gawin ko, di-create ako ng bago. Diba? Wala man akong kitain. Wala man akong kinakita kay YouTube. Putik na yan. Buwis buhay. Diba, Aichang? Buti nga si Aichang naka-member sa akin. Punta tayo dun sa ating greetings. Salamat po sa lahat ng ating channel members, followers, subscribers, nagla-like at nagsishare ng ating video, sa mga nagbi-video replay, sa mga nagsishare ng kanilang blessings, sa super thanks, super chat, super stickers. Again, maraming salamat, Kaluyal Wanabet, sa iyong patuloy na pagsuporta. Siya po ay nagbigay sa atin ng super thanks.
No? May God bless you. Sana i-double, quadruple, o whatever, how many times ang blessing sa iyo. No? Ganun din po sa mga nakakasama natin sa chat box ng ating video premiere. Tulad ni Elora Liz, super supporter po yan. At ang kanyang Mr. Right and Left. Mr. Right and Left. Para Elora ha, ikaw ha, palinggera ka ha. Kay Aichang, si Miyu, si Kaluyal Wanabet ng mga taga-Japan po. Si Kaluyal Milestan, si Alex Andrade, Kaluyal yan. Si Mami B, si Mighty Baisa, Maritel T, Priscilla Acepcion, Twiller Wilfred, Rebecca Lagmay, ang dami nyo. Si Lola Carclea, si Ilocana ka na. Nako, baka magtampo na yan. Si Hattori, hindi naman nanonood. Si Kuya Danny, si Ninita Arceo, Nilda Umali, si RN Tusens, si Samdi, at saka si future President Lulu. Hindi na rin nanonood yan. Babanggitin pa rin natin kasi once they supported us. O malay nyo kung nagtatampo, di magtampo. Ganun lang. Ganun talaga ang buhay. Walang permanente. The only permanent thing is what? Yung mundo. Di ba? Tawa-tawa lang tayo dito. Pero totoo po yan. Pero, unahin po muna natin itong sinabi ng Pangulo dito sa Gentleman's Agreement ni Prime Minister ni Baal at yung kanyang amo na si Xi Jinping. Susundan natin ng yung video nga po na pinakalat ng mga Duterte despicable supporters. Ano pa po ba ang superlative ng despicable? Any synonyms na napakataas pa sa despicable? Tawag ko sa kanila, DDS nga kayo. Mga despicable kayo. Sinira nyo ang mga ibang mga totoong Duterte supporter. Because of you, nadamay na sila. Because of you, bagsak ang kredibilidad ng mga Duterte. Tapos asa pa kayong maluklok siya. Tingnan nyo, lagari na sila sa X. Lagari sila. Nandun. O ngayon, may nagpasa po sa akin ng ebidensya na yang mga yan ay grupo-grupo tumatanggap ng 50K. Puntahan nyo yung video ni Tropa Kills. Nandoon po yung ebidensya na kayo ay mga troll army ni Sara Duterte. Si Tamil Mel, 50K ba? 50K? Yun ang mga totoong bayaran, may ebidensya. Si Tokis bayaran ba? Revenue po, nakukuha kay YouTube through the members. Privilege po namin yon. Binigay ni YouTube yon. Advertisers sa aming mga videos, privilege din yon. Ikinabit ni YouTube yon. Ibinigay po sa amin ni YouTube yon bilang isang monetized channel. Yun lang. Ngayon kung may magsasabi bang bayaran ka, bayaran ka, bayaran ka. Labas kayo ng ebidensya. Ba't ako maglalabas ng ebidensya? Di ba? Tapos wala ka namang views. So what? Kung wala akong views, so what? Doesn't matter. Ikaw may views. Wala ka namang kwenta, mas magaling sa'yo si Maharlika. Really? Sige nga. Ha? Sige nga, kung mas magaling si Maharlika, magkita kami dyan sa San Diego. Doon sa National City. Yung tug ko siya doon sa Ribulto Nusa Rizal. Bakit? Palibasan nandyan si Maharlika sa Los Angeles? Nandito ako sa Southeast San Diego? So mas magaling siya sa akin? Tanong nyo, paano nakapunta si Maharlika dito? Ako, hindi ako petition ng parents. Ang parents ko nandiyan sa Pilipinas. Working visa ako dito. Pagyayabang ko na. O yung mga nurses na hindi na petition ng magulang. Working visa, green card holder, through their... Ito, yan ang kabiliban nyo. Pero yung iba, lumaki utak, lumaki ulo, nagmayabang. May pagyayabang naman, may utak naman, pero wag naman sobra. Di ba? Di ba, Aichang, Elora? Kaya wag nyo ako sasabihin mo, kaya ka lang naman na dyan, dahil napitisyo ka ng magulang mo. Gunggong. Maski na i-search nyo pa sa US Embassy. Paano ba nakapunta si Toki sa Amerika? Sinabi ko na nga working visa nga ako, H1B. I-search nyo, H1B. Di ba? Baka hindi nyo pa alam yung Y2K. Baka hindi pa kayo buhay nung Y2K Search nyo yung Y2K. Doon ako nagsimula.
Di ba? Ano ba ang accomplishment ko? Ay, marami. Hindi ko na isa-isahin. Baka hindi nyo pa, baka mapuno yung bucket list ninyo. Yabang nito kasi, no? Ay, yabang kasi nitong mga despicable supporter ni Duterte, no? Pagmamayabangan ko na rin, di ba? Oh, eto po mga kababayan, tingnan natin ito ha. Yung sinabi ng Pangulo dyan kay Gentleman's Agreement ni Digong. Ha? Teka, hinahanap ko pa. Ito, courtesy na lang po dito sa may-ari ng video na ito. Alam ko, nakuha ko to sa PTV, no? Doon sa Facebook page ng PTV. O, eto po, natanong na po siya, ha? Eto. Okay, go. It turns out, we don't know, it is a secret agreement. We don't know anything about it. There is no documentation, there is no record, there is no... We were not briefed. When I came into office, wala po lang nagsabi sa amin na merong ganung usapan. So we're trying to read it up to now because from the former administration, iba-iba ang sagot eh. Sabi ng isang official, dating government official under the previous administration, there's no such agreement. Sabi naman ng isa, no, there is, and we should honor it. Sabi naman ng iba, maganda yan. Sabi ng iba, hindi maganda yan. Hindi pa namin alam kung ano ba talaga yung agreement na yan. But, kung ang sinasabi sa agreement na yan na kailangan tayong magpermiso sa ibang bansa para gumalaw sa ating sariling teritoryo, ay mahirap siguro sundan yung kanyang klaseng agreement. I am horrified by the idea that we have compromised through a secret agreement the territory, the sovereignty, and the sovereign rights of the Philippines. That is something. We still have to clear it up. We are waiting for Ambassador Wang to come back from Beijing, Malaysia, and I asked to see him. Baka siguro sa pagbalik na. At ipaliwanag niya, sino bang kausap mo? Sino ba talagang kausap mo? Anong pinag-usapan ninyo? Anong pinag-agrihan ninyo? Was this an official thing or was it a personal thing? Ano ba ito? Dahil wala kaming record. Kahit saan ka tumingin, walang record. So, sikretong ginawa lahat ito. Bakit nila ginawa? Kung gagawin man nila, ba't pa nila ginawang sikreto? Nakakapagtaka nga. Kaya it's not a good situation. Sir, do you plan to talk to former President Duterte? We are talking to his former officials. Maybe not the President himself, but all his former officials. Tinatanong namin, ano ba yan? Ipaliwanag din naman sa amin para alam namin yung ginagawa namin. And we still haven't gotten a straight answer. Okay, Alright? thank you. Okay, yan po mga kababayan. Maliwanag. Walang alam ang Pangulong Bongbong Marcos Jr. dyan sa Gentleman's Agreement. They are in the dark. Kasi nga Gentleman's Agreement ng dalawang gunggong. Kaamayan lang yan. O di kaya naglawayan. O di kaya nagbulungan. Okay na tayo ha. Wala. Sabi nga ni Tolentino, it's not in the form of writing. Base sa sinasabi niyang yung Vienna Convention, all agreement, all deals, it should be ink in paper. Wala. Di ba? However, dahil sa buwisit, sa pang-aasar, at eto pa, ang sabi ni DND Secretary, para mailayo ang issue sa mga illegal na activity ng mga Chekwa sa ating West Philippine Sea, nagbigay ng isang statement ang Chinese official para iligaw tayo. Yun nga yan, yung Gentleman's Agreement. Tulad ng ginawa nila sa BRP Sierra Madre na meron daw gustong magpatanggal. Wala namang umaaming mga previous administration. Ito, pinasukan ngayon nila ng Gentleman's Agreement. Now, if this Gentleman's Agreement have died down, they will put another narrative sa atin para magkagulo tayo, doon tayo mag-focus, mawala yung ating isipan dyan sa illegal activities nila dyan sa West Philippine Sea. Kaya tama po si Gibo Teodoro, yun yung nakita nilang ginagawa ng China. They are distracting us, no, from what they are doing illegally in our territories sa West Philippine Sea. Para dito tayo mag-away-away. Tingnan nyo, wala nga sila eh. Di ba?
Tuwang-tuwa sila. O sila nag-aaway na. O yan, ganyan. Di ba? And these freaking idiots na kapwa natin mga Pilipino na sumaside pa sa kanila, the likes of Harry Roque. The very same person na kakampi kay Digong. Sinasabi ng ibang kakampi ni Digong, the likes of Panelo, na wala naman. Si NSC o NSA Secretary Eduardo Año na dating DILG ni Digong, sabi niya wala naman. Sabi pa nga ni Panelo, nandun ako nung kausap ni ano. Ang tanong, talaga bang nandoon ka sa presensya habang nag-uusap sila? Di ba? O, kaya ano sabi ng Pangulo? He is horrified. The word horrified. Di ba? Takot siya. Natakot siya eh. Di ba? Ay ano? Nadinig ninyo. Di ba? Lahat ng sinabi ng Pangulo. Ngayon, inulit lang ng GMA News Online. Marcos, horrified by Duterte's gentleman's agreement with China. Bakit siya horrified? Because it is a compromise. Pero hindi pinaalam sa kanya ni Digong. Ano, nakalimot? Anong ginagawa ng ES ni Digong? Anong ginagawa ng mga sekretaris ni Digong tulad ni Panelo? Kung meron man. Kasi sinabi ng China. O dapat yung mismong si Digong ang magsabi, pero sabi ni Digong wala eh. So therefore, sino nagsisinungaling? Eh di yung Chinese officials. Pero, can you count on Duterte's mind right now? Di ba? Hindi natin alam dahil sa kanyang edad o pasensya naman po. Pero ganun talaga pa nagkakaedad. Nagiging makakalimutin. Oh. And who will help him? Kung sino man yung nakakaalam. Baka si Roque alam niya kasi siyang dating spokesperson sa yung huling-huli. Oh. Meron wala. Ano ba talaga? Kaya si Pangulong Bongbong Marcos, litong-lito. It is a bad situation for us right now. Ang ginagawa ng China, they are really dividing us. It's really true. We are divided. Yun na kasi ang gusto nila para mawala ang atensyon natin, divided tayo sa ating pananaw sa West Philippine Sea na kung saan nandyan sila. Di ba nga, 48 na, 50 na naman na barko nila ang nandyan sa Ayungin at Scarborough Shoal. Oh, kaya ngayon nagsalita ng Pangulo, enough is enough. Enough of this. Kaya tama lang, si Risa Hontiveros isagawayang pagtawag niya, yung Senate Resolution niyang 982. Gusto niya pong malaman din. Tayong mga Pilipino, gusto nating malaman. O baka si Tamilmil may alam. Ay, teka muna, wala nga pala. Kasi Tamilmil. Tatay niya yun, eh. O, di ba? Tamilmil ako, huwag yun akong tanongin. I will let my brother answer for it. No? Oh? Lagi siyang gulat. Putang ina. Ay, pasensya naman. Di ba? Tingnan nyo tuwing meron siyang ambush interview. Huh? Pabebe? Sabi nga ni Banat Boy, pabebe? Putang ina. O ayan o, ulitin lang natin ha para maliwanag sa inyo. Ang sinasabi sa agreement na yan ay kinakailangan tayong magpermiso sa ibang bansa para gumalaw sa ating sariling teritoryo. Mahirap siguro sundan niyang ganyang klaseng agreement. Correct! Sino ang magdidikta sa atin na tayo ay may soberenya, tayo ay may demokrasya, may freedom, didiktahan tayo ng hindi nating kalahi? Whether Amerika yan, whether Francis yan, whether Hapon yan, Australiano yan, or China yan. Wala silang pakialam sa galaw natin unless otherwise it is illegal. We are violating international law. Doon lang tayo pwedeng pagsabihan. Pero pag legal naman ang ginagawa natin, who are they? Diba? Para makialam. Kaya sabi ng Pangulo, I am horrified by the idea that we have compromised into a secret agreement the territory, the sovereign rights of the Filipino. Correct. Kaya dapat talaga imbestigahan yan. Sino ang sell out? Sino ang traitor? O sa Tagalog, traidor. Di ba, mga kababayan? Kaya ngayon, hinaantay niya si Chinese Ambassador, si Wang Zilzian, para kausapin, sino talaga? Ano talaga? Meron ba talaga? Pag meron talaga yan, mananagot si Digong. Pag itong si Wang Zilzian, bumuka ang bibig niyan, at kung sino man yan, kung si Digong man yan, mananagot si Digong. Damay-damay na to. Mga gago kayo, sell out kayo.
O yan o, sabi ni Pangulo, we still have to clear it up. We are waiting for Ambassador Wang to come back from Beijing. Umalis siya and I asked to see him. Baka siguro sa pagbalik niya at paliwanag niya, sino ba ang kausap mo? Sino ba talagang kausap mo? Ano ang pinag-usapan ninyo? Ano ang pinag-aregluhan ninyo? Walang kaalam-alam ang Pangulo. Yan ang punto dito. Nung transfer of power, walang sinabi si Digong. Baka nga wala naman. Anong sasabihin ni Digong? Bakit naglabas ang China? Di ba? Hindi naman imposible namang si Pangulong Marcos ang kausap niya. Di ba? O baka si Gloria. Ang tagal ni Gloria. Di ba, Elora? O, sino? Ambassador Wang Zilian. If you want peace, stability on the South China Sea, if you really want that, spill the bean. Sino? Hindi naman ikaw ang mananagot sa amin eh. Ang mananagot sa amin ay yung mga angkan ni Judas Iscariot. Yung mga hindi makapili, mga kababayan. Totoong mga Judas Iscariot. Buti pa ang makapili, pili lang ng pili. Ito hindi. Sell out talaga. Traidor. Ha? Diba? It turns out, it's a secret agreement. Correct. We don't know anything about it. There is no documentation, no record. There is no, we are not briefed. When I came to office, wala po nagsabi sa amin na may ganitong usapan. Correct. Ha? Ito pa sabi ng Pangulo, napakinggan nyo, ulitin lang natin para tumino sa isipan nyo para hindi po ito matwist ng mga Duterte despicable supporter ng mga vloggers and influencer. Kasi ito ititwist na naman nila eh. Diba? Anong pang titwist ang gagamitin nila? O, antayin natin. Diba? They are talking to his former officials. Maybe not the president himself, but his former officials. Tinatanong namin ano ba yan? Paliwanag nyo naman sa amin para alam namin yung ginagawa namin. Correct! Kasi ang sabi nila, tinanong niya, wala daw. Itong isa, meron daw. Ano ba talaga? O alam nyo na kung sino yun. Yung meron daw, si Talakitok. Yung isa naman, si Butiki. O. He also said that it's not a good situation that the agreement has been kept secret. Tama naman. Diba? Paano gagalaw? Gumagalaw tayo ng malaya. Pinapatupad natin yung 2016 arbitral ruling. Tapos sasabihin nila, oy, teka lang, hindi ganyan ang usapan. Hindi ba sinabi sa'yo? Ano sinabi? Wala. Diba? Iba-iba ang sinasabi. Diba? Si Panelo, si Lorenzana, si Anyo, sinasabi, wala. Pero may nag-iisa na meron daw. Ano ba talaga? Ha? O ayan, si Anyo, saka si Lorenzana, cabinet member yan ng Pangulo. Si Lorenzana, siya yung chairman ng Bases Development Conversion. Ha? Dating Defense Secretary ni Digong yan. Si Secretary Anyo ay National Security Council Advisor. Dating DILG ni Digong yan. Sinasabi nila, wala. Si Panelo, wala. Tanging si Roque. The question is 3 greater than 1? Yes, but the follow-up question is, sinong paniniwalaan natin? 3 is greater than 2. Dagdagan natin kasi may Chinese officials. Ang magandang tanungin natin dyan ay ang dating yung Pangulong Rodrigo, Prime Minister ni Baal Duterte. Yan ang magandang tanungin dyan. Kaya ngayon, in the dark ang Marcos administration. Pero itong mga Duterte despicable supporter, they will keep blaming the president for that. Gusto nilang itaon ang sisi kay Pangulong Bongbong Marcos tulad ni Roque. Nagsisimula daw ng gera. Ito na lang Roque sa'yo, FU. Paano ka paniniwalaan? Ikaw ang numero unang tumbabalentong. Tapos ibabaling mo kay Pangulong Marcos ang tumbabalentong. Gago ka pala Yan ang hirap sa inyo Tapos iniiba nila ngayon mga kababayan. Yung PIDEA daw. Ngayon, binasura sila ng PIDEA. Mamaya, malalaman nyo pa ang gagawin ng PIDEA sa isang vlogger na ito. Okay, labas tayo dyan kay Pangulo. Alam nyo na instansya, napanood nyo na, nandyan po yan. Kalat po yan sa social media. Better yet, punta po kayo sa Facebook page ng PTV. Nandun po yan. No? Tingnan nyo, tayo nagsasaliksik. Pero itong mga despicable supporter ng Duterte, kung ano lang yung ipasa sa kanila, yun na yun. Eto pa, mga kababayan. Alam ko, na i-forward na lahat ito sa inyo. Napanood nyo na ito. No?
Meron po dyan clippings ng video na sinasabing inisnab ng Pangulo si Tamilmil during the send-off ceremony na ang ating first couple ay pupunta sa Belgium. No? Andyan po yung video. Salamat po kay Ali Bugha. Ha? Ali Bugha, salamat sa iyo. Eh si Ali Bugha, at least hindi naman siguro magbibigay sa akin yan ng maling video. Actually, napanood ko na rin yan. Di ko na po makita sa X eh. Mamaya papaliwanag ko sa inyo. Okay, so panoorin nyo. Maiksi lang. So yan po mga kababayan. Yan yung video na sinasabing isnaban. Mga gunggong nakita nyo, tuwing send-off, latest send-off ng Pangulo, nandun si Tamilmil, wala ng face mask, tapos lalabasan nyo siya ng lumang video na isnaban. Lumang video na dibang sila. Ang totoong video mga kababayan, hoy kayong mga gunggong ha, lalo ka na, ikaw na sinasabi mong pambansang loyalista. Ang tawag nga sa'yo ni Carclea, ano ba yun? Pambansang digonggista. Gago. Pasensya ka naman ha, KPL. Sorry but not sorry, KPL. Sayang. Di ka sasama natin dati yan. Lalo na kay Carclea. Tatawag pa nga niya, tol ano nangyari? Ba't ka ganyan? Ba't ka lumapit sa mga fake news peddler? Pinaninindigan mo pa. Ha? Napanood ko yung video mo, galing kay Ali Bugha. Sinungaling. Papakita mo pa yung iyong dyan, yung ito, yung kanyang yung silver button. Pasalamat ka sa mga Marcos loyalists. Ako nga Marcos supporter eh. O salamat po sa mga Marcos loyalists na tumatangkilik sa ating channel. Gawin nyo na nga akong 1 million subscriber, di ba? 31 million naman tayo. Di ba, Tori? Do the math. Di ba? Kung 31 million ng Marcos loyalist, dapat lahat ng Marcos supporter, vloggers, influencer, may 31 million subscribers sa YouTube. Di ba? Kaya nyo ba yan? Carclea, kaya mo yan? Ha? Tawagin lahat ng loyalist. Subscribe kay Tokis. Pakita natin sa mga gunggong na despicable supporter ng Duterte that once we called on to the loyalists and the supporters, the true loyalists, true supporters of this Marcos family, except kay Tambalina, na kaya nating magbuklod. Kaya nating iangat ang Marcoses. Di ba? Yung iba, wala na eh. Nag-give up na. Kasi mababaw yung kanilang pagiging loyalista. Tulad nung KPL, hindi totoong loyalista yan. Manggagamit lang yan. Duterte yan. Taga-Davao yan eh. O yung isa pa dyan, yung si Badong. Diba? Yan, mga yan. Wala, pinapakitang ebidensya tulad nung binabasa nating mga news clippings. Wala. Ganun lang. No? Sorry but not sorry. Kupal. Ikaw Tokis, ginagamit mo lang mga yan kasi 100,000 subscribers. Bakit? Hindi ba pwede silang i-debunk? Ayaw ko sana silang patulan pero too much eh. Enough is enough. No? Ayan, panoorin nyo yung totoong video. Kayong mga kupal, naniwala kayo sa ipinasang video sa inyo without verifying the veracity of that video. Ayan ang video,
O, di ba? Nasaan dyan yung inisnab? Ibig sabihin, mapaglinlang lang kayo. Mga katanga kayo na katulad ng mga followers ninyong mga tanga at bobo at mga tamad magsaliksik. Pasensya naman kayo. I-report nyo kung report nyo itong channel ko. Pakialam ko. Kayo, nagkukumahog ang puwet ninyo pag nare-report ang channel ninyo. Kasi ay mawawala yung 100,000 subscribers ko. Paano na yung kita ko? Paano na yung mga members ko? Paano na yung $2,000 every month na sahod ko? You're living in a lie. Namumuhay kayo sa kasinungalingan? Ha? Di ba? Lalo na yung KPLO, sa kanya galing yung video Ang yabang mo pang magkomento, jahas? Sinong jahas? Si FL Lisa? Paano mo napatunayang ahas? Si FL Lisa. Sinong inahas niya? Si Maharlika? Na dati mong binabatikos, ngayon kinapitan mo? Ha? Di ba? Lakas niyong batikusin noon si Maharlika. Tapos yung pala, you're kissing the devil. Wow! Galing! Di ba? Yan ang mga hindi mapagkakatiwalaan. Pero, merong mga nanonood sa kanila. Kasi mga bulag. Mga anti-Marcoses na wala namang napatunayan. Di ba? Pasensya na. Pero sorry not for sorry. Yun na lang. Dapat kayo talagang i-debunk. Dapat kayong i-call out. Nakakahiya kayo. You are feeding a lie to the Filipino people. At yung iba naman talaga, mga tanga, mga bobo. Dapat talaga, tawagin ko dito si Secretary Gadun. No? Dapat lang talaga kayong i-call out, pagsabihan ng masasama dahil sumosobra po kayo, palalo kayo, at marami po ang nabubulag. Tulad ng sinabi ko sa mga previous vlog ko, nagbakasyon ako ng 5 days, nag-spring break kami. Dami ko nakakausap. Naniniwala sila sa naratiba ni Boljak TV dito, na ang Pangulo ay adik, na smuggler, hindi umuunlad ang Pilipinas. Bakit? Nung si Digong ba umunlad ang Pilipinas? Sinong administrasyon ang pwede nyong tukuyin na umunlad ang Pilipinas after ni Apo Lakay? Kasi ang impormasyon na pinipid sa inyo ay pawang kasinungalingan. Naniniwala kayo sa mga vlogger influencer na may mga kaso ng libel o libel, defamation. Di ba? Tama, mali. Nakakapanghinayang, lalo na yang si KPL. Sobra. Kung mang balahura kayo, akala nyo naman ang laki nang naitulong nyo sa bansang Pilipinas. Why not run for the president? Yun lang naman pala, kayo pala ang magaling. Call out nyo ako. Ha? Hanap kayo ng video ko na nagsabi ako ng kasinungalingan dito. Hanap kayo ng video na nag-fake news ako. Ha? Buburahin ko yung video. Report nyo kay YouTube. Ha? Kayo, how many times you told a lie? You spread fake news. How many times? Hindi ba kayo nahihiya niyan? Hindi ba kayo kinokonsensya that you are feeding a misinformation, fake news, a total lie, a despicable act of yours sa mga kapwa nyo Pilipino? At hindi lang yan. Social media yan. Kumakalat yan sa buong mundo. Hindi ba kayo nahihiya? Proud na proud pa kayo? Di ba? Just to malign. Ngayon, sunog kayo. Di ba? Anong iisipin ng tao? Anong iisipin ng mga tao sa ginawa ninyo? Pagpapakalat ng disinformation at fake news. Baka inutos yan nung kanilang idolo. Ngayon, sinong nasira? Hindi lang kayo ang nasira. Pati yung iniidolo ninyo. Iisipin ng tao ang totoong ahas ay yung iniidolo ninyo. Hindi ko po masisisi yung mga taong nanonood sa inyo. Kasi, birds of the same feather kayo Flock together. No? Pare-pareho kayong mga walang mga bulag, bingi, at pipi. Ni magkomento nga kayo sa West Philippine Sea, wala kayong makomento kasi sabi nyo, Tamil Mil, no comment po yung idol namin. Napakatalinhaga daw nung no comment. Gonggong! Kung sino yung nagsabi nung napakatalinhaga ng no comment, anong talinhaga dyan? Alam mo ba yung ibig sabihin ng talinhaga? Ha? Sa English, It is a mystery.
Gago yun eh. Yung binabanata ni Banat Boy, sino ba yun? Yung BMR? I-call out na rin natin dito. Hoy, tanga ka? Talinhaga daw nung no comment. Ano ang matalinhaga sa no comment? Ha? Explain mo nga. Paki-explain mo nga rin kung ano yung ibig sabihin ng comprehensive. Ha? Nandun ako kay Banat Boy, nakatambay ako eh. Napapagal ako, tanginan vlogger to, walang alam ito. Basta umupo na lang dyan, di nagsaliksik. Ano ang matalinhaga sa no comment? What is the mystery behind the no comment of your BP Sara Tamilmil? What? None. Parang ikaw, hindi ka matalinhaga because you're not even doing your job as a vlogger to do a careful and extensive research. Umupo ka lang dyan, nakita mo lang may nag-feed sa'yo without verifying the veracity of that information. Gunggong. Pero ang lalaki ng views. Diba? Hindi tayo naiingit sa views. Aanin ko yung views. Maski na isa lang, maski na si Ilora na nga lang, si Aichang, o yung mga kaibigan natin dyan sa chat box ang manood eh. Ala akong pakialam. Ang mahalaga dito, ma-disseminate natin ang tamang impormasyon, ma-explain sa inyo at hindi tayo mag-fake news. Eh sila, because of their spreading of the misinformation, disinformation, at kung ano-ano pang kasinungalingan, namumuhay sila doon, kumikita sila. Di ba? Kasi yun ang gusto ng tao eh. Because if they find out the truth hurts. And it will set them free. Ayaw nilang lumaya sa kasinungalingan. Ayan po yan. Kasi they are been binded, they are tied up to the lies, to the misinformation of fake news of their idols. Ayan yung tinatawag nyong nabulag ng mga kulto. Walang sariling pag-iisip. Walang sariling ginagawang pagsasaliksik. Hindi naman sila mga bobo. Hindi naman siguro sila tamad. Ay ano lang, tanga. Yun. Di ba nga? Tanga. T-A-N-G-A. O TANGA. Tanga. Di ba? Ilocana ka na. Ang sarap sabihan sila ng ganyan. Lalo na yung mga kasamahan natin dati dyan kay Maharlika na nag-stay dyan. Mga tanga. O. Kaya kayo dyan, ikaw, KPL, wala ka ng kredibilidad. Yung bidyong pinakita mo, wala eh. Basag ka. Tapos you have the audacity, no? Natawaging jahas ang aming First Lady. Nasabihan ng kung ano-ano ang first couple. Di ka pala nagsasaliksik eh. Hindi ka fair. For what? What's the cause? For what? Yun ang tanong natin sa inyo. Ikaw ba dong for what? Magaling ka namang vlogger. Pero your principle is becoming twisted. Kayo-kayo. Kaya tinatawag ko kayong mga Duterte despicable supporter. Ako po, nung time ni Pangulong Duterte, sinuportahan ko yan. Pero nung nalaman ko ang katotohanan, na siya pala ang totoong weak, give up. How can you be on that side if you are being blinded, being pulled? Diba? Ginagago kayo. Sabihan ka bang istupido kayong mga Pilipinong naniwala sa sinabi ko? Diba? Eh ako nagmumura din ako. Diba? Oh, para ka rin pala si Duterte. Pero hindi naman ako yung super na sinungaling. Diba? Super na mapagtago ng katotohanan tulad na lang dyan sa gentleman's agreement. Di ba? Oh, yung mga sinasabi mong rotten institution ng Congress, o bakit ka nandun ang anak mo? Bakit mo ginamit ang Congress for your own benefit during your term? Di ba? Tayo, kakampi tayo sa tama. Pero pag may mali na, that's the time we have to call them out. Di ba? Tama, mali. Yan ang hirap sa inyo eh. No? Ang tatapang ninyo. Pero pag maglabas kayo ng katotohanan, duwag na duwag kayo. Bakit? Kasi mawawala yung followers ko. Kasi mawawala yung viewers ko. Kay Toki, wala akong pakialam. Tulad ng sinabi ko, kung yun na lang. Mga natitira sa chatbox, sila Mighty Baisa, sila Twiller Wilfred, si Rebecca Ragman, si Ilocana Kana, si Hattori, si Carclea, sila lang.
5, 10, 20, okay na ako dyan. Basta hindi lang tayo makapagbigay sa inyo ng fake news. Hindi tayo magbigay ng disinformation. Doon tayo sa tama. Kasi gusto natin magkaroon ng civility at kaayusan ang bansa at magising ang Pilipino sa katotohanan. Ipa-ignite natin ang nationalism and patriotism. Ang ginagawa ng mga gunggong na ito, they are the cause of the division. Kasama pa sila sa pagdidivide ng mga Pilipino. They are not for the nation building, na tulad ng sinasabi ng SMNI. Nation building? Oh, what are you doing right now? Why can you call out these despicable supporters of Duterte to stop it? Hindi. You are also enabling them. Diba? O ayan, leksyon sa inyo yan. Lalong-lalo kayo mga despicable vloggers ng Duterte. Wala tayong magagawa dyan mga kababayan kasi may mga tao talagang mga followers yan na mga bulag, mga tamad. We don't have time to do research. F you. You have time to watch these people in their live stream for 1 or 2 or 3 hours, then wala kang time para saliksikin lang yung sinasabi nila to verify it. F you. Diba? Mga PI kayo. O eto po, mga kababayan, naalala nyo yung PIDEA na ginigip, sinasabi nilang galing daw sa PIDEA yung kanilang mga ano? Eto na. Tingnan nyo sa dulong-dulo. Eto to. Dadami na to. Talagang itong taong ito, mawiwindang na to. Eto po. Kinumpirma ng Philippine Drug Enforcement Agency na peke ang kumalat na authority to operate at pre-operation report na may petsa na March 11, 2012 na nagsasangkot kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa iligal na droga. Sa inilabas na pahayag ng PIDEA, sinabi ng mga ito na ang kumalat na dokumento ay walang control number na in-issue ng PIDEA National Operations Center. Nakatakip din anya ang item number sa may bahagi ng noted by kaya't hindi ito ma-verify. Bakante rin umano ang item number 6 at number 8 sa bahagi ng coordination made by at received by. At higit sa lahat, ang pangalan ng target individual ay wala sa listahan ng kanilang National Drug Information System o NDIS. Iginiit ng PIDEA na walang gaanong dokumento ang PIDEA. Kaugnay nito, pinag-aaralan na ng PIDEA na sampahan ng kaso ang vlogger na si Maharlika na siyang naglabas ng naturang dokumento. Ayan po mga kababayan. Pangalawa na ito. Una, yung statement ni Director Lasso ng PIDEA. Meron pa silang official statement pati, pinaliwanag. Ngayon, eto, pinag-aaralan na sampahan ng kaso yung Maharlika dito. Siya kasi ang naglabas niyan. Dapat sampahan nyo rin yung iba pa na nagbigay sa kanya yan. Eto pa, sino pa'y nananawagan sa PIDEA na sampahan itong mga taong itong patuloy na nananira sa Marcos administration. Eto po, si Secretary Gadon, panoorin natin. Tawagan ako sa Chief ng Public Attorney's Office at ng Solicitor General na tulungan ang PIDEA na magbalangkas ang complaint para dito. Ang PAO o ang Public Attorney's Office na pinamumunuan ni Secretary Persida Acosta ay maaaring tumulong sa inyo. Kaya hindi kayo dapat mag-alinlangan. Huwag kayong magpatumpik-tumpik. Kung wala kayong mga tauhan na pwedeng bumalangkas o gumawa nitong complaint na ito, ako ay mismo ay pupunta sa PAO upang kayo ay maasistihan. Yan ha, sabi ni Secretary Gadon. Talagang gusto niya, nakakasawa po mga kababayan eto pa, 30 seconds kay Secretary Gadon din. An actual criminal case against those people who are using and presenting fake documents because the integrity and credibility of PIDEA is being put at risk. Kaya ako ay nananawagan sa PIDEA, umaksyon kayo. Huwag ninyong pabayaan na sirain ng mga masasamang tao ang inyong integridad. Maraming salamat. So yan po, no? At least, si Secretary Gadon. Siguro kung hindi to Secretary ngayon, siya na ang magpapile ng kaso dyan sa mga gonggong na yan. No? Secretary Gadon, pati yung video.
No? Marami po nag-delete na. Kahapon lang sa X account nila, tong mga Duterte despicable supporter, nako, kalat na kalat po, kalat na kalat. Pinagmumura pa si Presidente, saka si First Lady. Napapaano ako. Pero nung nakita ko, may mga defenders din po tayong kasamaan doon. Kita ko yung kabuang video, oh, F these people. Sabi kong ganon. Yan. Noy, na-content na pala nila Banat Boy. Si Ali Buga, na-content na. Sabi ko kay Ali Buga, pasama ko, nawala sa Twitter. Dinilit po nila. Yung mga pinost ng mga despicable supporter ng Duterte, dinilit nila. Talagang delete sila. Sabi nga ni Ali Buga kanina sa live niya, yun daw si Talakito Croque, nag-delete na rin. O bakit? Fake news! Meron bang batas dyan sa ating bansa na pwedeng kasuhan yung mga yan ng nagpakalat ng fake news? Kung matapang naman pala kayo, bakit nyo kayo nag-delete? Kung totoo yung video na yon, hoy, kayong mga Duterte despicable supporter, kung totoo yon, bakit nyo dinelete? Ha? Diba? Duwag pala kayo eh. Hindi nyo pala kayang panindigan, meaning, ha? Yung pinakalat yung fake news na video, na fake video, ay hindi nyo kayang panindigan. Yun ang mahirap sa inyo kasi bakit? Ang katotohanan ay wala sa inyo para lang kayong sikibuloy. Oo. Diba? Tama, mali. O ngayon, anong mga kababayan ang sasabihin dyan ni Maharlika? Nakakasuhan siya, ha? Freedom of speech. Sinusuppress. Talagang may itinatago kaya magkakaso. Sino may tinatago? Ang PIDEA o ang Pangulo? Yan po yung magiging mga lintayan nila. Marcos diktador. O, walang tunay na justice sa bansa. Ay, hindi ito. Kasi baka may pasok ang ICC kung ganon. O ganon ang mga lintayan nila. Freedom of speech suppression. Freedom of ganito. Ulul. Tandaan ninyo. Freedom is not absolute. Laging may hangganan dyan. Oy, Maharlika. Kung talagang matapang ka, doon ka magngaw-ngaw sa Pilipinas ng mga kagaguhan mo. Hindi kayo nandito sa Amerika. Baka pag napikon sa'yo ang Amerika, tapong ka na lang ulit sa Pilipinas, Tapang-tapang, kala mo naman. Kala mo palaban siya, hindi naman, Yung ang summons mo, tinataguan mo, gaga kayo. Diba? Oh. Kaya kayo, ha? Kung totoo yung video na inisnab ni Pangulong Bongbong Marcos at si FL Lam, ang inyong idol na si Tamil Mil, i-post nyo. Huwag lang dilitan. Walang dilitan. Diba? Hindi, nag-delete kayo. Ibig sabihin, guilty kayo. Mga gunggong. Oh, huwag nyo sabing biktima rin kayo ng fake news. Gago. Bago kayo mabiktima ng fake news, dapat nag-research muna kayo para hindi kayo nasusunog. O ngayon, ano tapang ninyo? Diba? O tapos may manonood pa sa inyo, didepensahan kayo. Hindi, nagkamali lang. Ay, may ganito. Tanga. Dinepensahan mo pa yung nagkamali. Hindi po yan nagkamali. Sinadya. Sadya yan. O ngayon, ano ngayon ang epekto niyan sa inyong idol? Bagsak. Walang credibility. Diba? Walang credibility yung mga supporter, di walang credibility yung amo. O ngayon, ito, pahapyawan natin. Umalis ang Pangulo. Sinong itinalaga? Ha? Balita ng GMA News. Palace, Sara is OIC, aided by Bersamin, Estrella while Marcos in US. O bakit ganito ang headline? Dati, Sara is OIC, wala na yung katulang-katulang. O, insinuation ng mga burak supporter, despicable supporter, siyempre, unti-unti nang tatanggalin si Tamil Mil. Eto po. Ano ang sabi ni Garapil? It's always been that way. Ang question ko ngayon kay Garapil, bakit mo lang nilabas na ganyan? Kayo na po ang magbigay ng kahulugan yan. Bersamin also told GMA Integrated News that there are always 3 caretakers when the president is on foreign trips. That's right. Always 3. O di okay. O sige. Maniwala na nga lang ako niyan. Kasi totoo naman Binerify na. O yan, dapat yung paniwalaan. It's been verified. Ganyan. Hindi yung basta nakapagbigay lang, natanggap po. Okay, vlog na ako. Okay, upo na ako dito. Ang ganda ng setup ko. May mga ganito, may ganito. Matutuwa ang tao kasi may mga running marquee ako. Meron akong ganito. Yan si Tokis, walang kwenta yan. Tingnan mo, wala nga background yan. So what?
Kailangan ko ba ng maraming flowery dito sa ano ko? Para maengganyo ko kayo? Di ba? Hindi. Di tayo ganun. Dito, katotohanan lang. Kasi the truth will set you free. O yan, kung talagang Kristiyano kayo, nagbabasa kayo ng Biblia, sabi yan, the truth will set you free. O, kayong mga nanonood dyan sa mga despicable supporter na vlogger ng Duterte, influencer, ng mga fake news peddler, yung mga nasunog, mga nagpakalat ng video, kahiya-hiya pero makakapal ang mukha, hindi mahihiya yan. Makapal pa ang mukha niyan sa hollow blocks. Tama ang sabi ni Amy Marcos sa inyo, walang gamot sa kapal ng mukha ninyo. Balik sa inyo yung sinabi ng inyong kakamping si Amy Tambalina Marcos. Ito pa, sabi ni Sara sa inyo, sa imong ambisyon, wag kang tambalos-losoy, KPL, badong, sino pa? Oh, sa inyong mga ambisyon, wag kayong maging tambalos-los, balik lahat sa inyo. Oh, eto naman ang sa amin. Tiyak to magagalit sila sa akin. Oh, papasa nila yan, yung mga kakampi nila, papasa. Oh, ito, tinitira kayo ni Tokis. Oh, ito, hinira kayo. Oh, so what? Sasabihin ko pa, yung sinabi ng Pangulo sa kanila. If you make your enemies angrier, meaning you're doing a great job. Hindi ako galit sa kanila. Ha? Tinatawanan ko nga sila kasi nasunog sila eh. Ha? Ang masama niyan, pag si Satanas na nagsunog sa inyo. Di ba, Kapiel? Ganyan ang tawa ni Kapiel. Oh, tawag sa atin dati ni Kapiel, kay pag nakaikarklaya ako, tol. Oh, ganun. Ayaw ko sana kayong birahin eh. Ginagalang ko pa kayo bilang mga vloggers at kapwa Pilipino. But what you are doing right now, it is so despicable. No? Mahirap na kayong tawaging kabayan, kapatid, utol, kaibigan, o whatever. Because you are not on the side of the truth. You are on the side, no? Na kung saan minamalay ninyo, you're trying to destroy the very government that was voted by the majority. Huwag niyong sabing binoto rin ng mayorya si Sara, pero ibang posisyon. Di sana, siya na ang lumabang presidente, hindi si Pangulong Bongbong Marcos. Nag-giveaway? Why not she did not insist? Di ba? Oh, yun lang naman ang lintayan ninyo eh. Eh, di, siya kasi ang kinortehan ng kinortehan. Anong sagot niya? Ikaw na lang magpresidente. Di ba? Oh, huwag niyo akong paandaran ng ganyan. Alam ko matatalino rin kayo eh. Pero yung katalinuhan nyo, isinako nyo eh. Di ba? Hindi ako clout chaser. Hindi ako katulad nyo na manggagamit. Ang sa amin ditong mga vloggers, influencers ng admin is to tell you the truth, to debunk your hypocrisy and your lies. Tingnan nyo yung mga subscribers namin. Bibihira pa mamabot dyan ng 10,000. Kasi mas marami ang mga naniniwala sa sinungaling. So ano nangyari sa inyo? Punong-puno kayo ng kasinungalingan. Yun lang yan. Sabi nga nila, magbago na kayo. Diba, Mami Peng? Sinabihan ka ng ganon. Oh, ngayon, nangyari. Nakarma sila. Oh, yan. Karma sa inyo yan. Yabang-yabang ninyo. Tawag-tawag kayo ng ahas, adik, wala nga. Oh, ngayon, makakasuhan pa siya. Oh. Kayo po, ano pong inyong masasabi? Comment down below. And don't forget to like and share. Hope to see you on the next videos. Bye-bye. God bless.